Na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa diwa ng pasasalamat, sa lahat ng biyayang ating tinatanggap araw-araw mula sa Panginoon, tayo ay magpuri sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Ating ipagdasal at ipanalangin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga humihingi sa atin ng panalangin, ang lahat ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, kasama ng inyong mga panalangin at petisyon. Ganon din po ang intensyon at petisyon ng ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa maraming beses na tayo ay hindi naging grateful sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang aklat ni Samuel. Sa Ramati Taim Sopem, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroram at apo ni Elio na anak ni Tuho at apo ni Sop na Iprateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Pinena. May mga anak si Pinena, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon,
pumupunta si Elkana sa Silo upang sumambas sa Panginoon sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Opne at Pinis bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Pinena at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Pinena. Ito'y ginagawa ni Pinena taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, anupat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain. Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Ay mag-ari na, talikda ng tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang pagkahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikda ng inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus,
Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao. Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuman ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bilang tao na sanay magdesisyon sa buhay, kapag gagawa tayo ng major decision, marami sa atin hindi kaagad-kaagad nagdidesisyon. Tinitimbang muna ang mga bagay-bagay at kapag nakita nating magiging maganda sa ating tansya ang resulta para sa atin, saka lamang tayo nagpapasya. Either in favor or not in favor of a kind of decision na hinihingi sa atin ng sitwasyon. Halimbawa, bago ka mag-venture sa isang negosyo, titingnan mo muna ang mga bagay-bagay. Una, ang financial capacity. Ang pangalawa, ang profitability. Ikatlo, ang location. Pang-apat, yung demand. At marami pang iba. At pag nakita mo to, well, this is under normal process. Pag nakita mo na, maganda ito, kikita ako dito, malaki ang magiging tsansa na ito'y maging successful, saka pa lang magpapasya. Pero may mga bagay sa buhay natin na daglian ng desisyon. Either because kita natin right there and then using our intuition na itong gagawin kong pagpapasya ay makabubuti para sa akin at nagtitiwala tayo at nagpapaubaya sa dahilan ng ating desisyon. At yun ay nangyayari dahil ang puso natin at ang isip natin ay handa na magdesisyon kahit pa hindi natin natansya yung mga bagay-bagay na under normal procedure or under normal process, titimbangin muna natin ang mga bagay-bagay. Doon sa karanasan ng mga apostoles, ng pagtawag sa kanila ng Panginoon, katulad ni Simon at Andres, mga anak na si Zebedeo na sina Santiago at Juan, sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesus at pagbabago ng buhay, ang naging pasya nila ay biglaan. Hindi na sila nagtansya at hindi na sila dumaan sa proseso na timbangin ang mga bagay-bagay bago sumunod sa ating Panginoong Jesus. Sa dalawang kadahilanan. Number 1, dahil sila ay may tiwala at paniniwala sa ating Panginoong Jesus. At ikalawa, dahil ang puso nila ay marunong magpasalamat. Dalawang bagay na kung saan tayo ay inaanyayahan ngayon. Sa paanyaya sa atin ng Diyos na maging bahagi ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan bilang mga binyagan
tayo din ay inaanyayahan na hindi lang magtiwala at maniwala sa ating Panginoong Hesus, kundi laging magpasalamat sa Diyos na ang tugon natin sana at dapat ay walang iba kundi ang pagtugon at pasasalamat sa Diyos at pakikibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang isang pusong marunong magpasalamat sa Diyos ay handang sumunod palagi sa Kanya. Ang isang pusong marunong magpasalamat sa Diyos ay hindi nag-aatubili na ipahayag sa salita at gawa ang atas ng Panginoon na magmisyon in favor of our salvation. Hindi nag-aatubili na gawin ang atas ng Panginoon na ipahayag sa pamamagitan ng ating kilos at gawa ang mabuting balita ng kaligtasan bilang tugon at bilang pagpapaubaya at paniniwala sa tumawag na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganyan ang disposisyon ng isang pusong marunong magpasalamat. Kaya nga, kung tayo ay tinatawag na tumulong sa kapwa, kung tayo ay may pagtawag na magmahal sa kapwa, sana'y daglian ng ating tugon sa mga pagtawag na katulad ng mga ito. At hindi tayo nag-aatubili para magpatawad, magbalik loob sa Diyos, tumulong sa kapwa, magmahal sa kapwa, umunawa sa kapwa. Bilang ganti sa kabutihan ng Diyos sa atin at pasasalamat sa Kanya sa araw-araw na pagbibigay ng biyaya sa atin para maging maayos ang ating pamumuhay. Ganyan ang disposisyon ng isang binyagan katulad natin na marunong maniwala at magtiwala at magpasalamat sa Diyos. Ngayong umagang ito, ganyan ang paanyaya sa atin. Huwag mag-atubili. Kung sakaling maramdaman natin ang pagtawag ng Diyos sa ating buhay bilang pagsaksi sa binyag na tinanggap natin nung tayo ay maliit pa at bilang tugon sa panawagan ng Diyos na magpahayag din ng mabuting balita ng kaligtasan. Be grateful. Ang pusong marunong magpasalamat ay handang tumugon sa panawagan ng Diyos araw-araw, anumang oras. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama,
Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalulugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging diri naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinadangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang nagkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoong Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ang lahat po'y magsiluhod. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatatlo, sa darating na January 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon ay patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit sa mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo o imaheng dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ko ay maksalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ko ay maksalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama sa pang-umagang panalangin. Magsitayo po tayong lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon na may papuri at pasasalamat. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang.
Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo pong lahat sa awit. Kay dakila mo, O Diyos, amang walang hangganan. Ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway. Tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O Kristo, ang tunay naming araw. Kaloob mo ay buhay sa katawan at isipan. Dinggin mo ang dalangin kami iyong tulungan. Malayo sa masama at anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa amin ay manahan. Loob ay bigyan lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawain. Sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay, iyo sanang dinggin ang aking pang-umagang dasal. Tayo po ay magsiupo. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Sa iyo, O Panginoon, ako'y dadalangin. Sa dapit umaga ang tinig ko'y dinggin, ang katugunan mo sa aking pagdaing. Pagsikat ng araw, aking hihintayin. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidwa ay di mo papayagan. Ang mga palalot masasama ang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako'y dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa naman din ang aking kaaway, o dakilang Panginoon, ako'y pangunahan. Tulungan mo ko na lagi kong sundan, ang kaloob mo magpakailanman. Walang katapatan silang magsalita, at ang hangad nila'y pawang paninira. Bukas na libingan ang kahalimbawa, yung bibig nilang sanay na mandaya. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan iyong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat, ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amin. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay, iyo sanang dinggin ang aking pang-umagang dasal. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan.
Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon namin Diyos. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Purihin ang Panginoon inyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang Panginoon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog ang kaparis. Sa laot ang karagat ay hindi nalilingid. Pag nangusap na ang Panginoon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Maging kahoy winawasak ng tinig ng Panginoon. Kahit ito'y kahoy sedro na buhat pa sa Libano. Lumulundag na bisiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Sila ay pawang nauuga sa tinig ng Panginoon. Kapag siya ay nagwiwika, lumalabas siyang kidlat. Nayayanig pati ilang kapag siya ay nangungusap, pati ilang nitong kades sa pagyanig umiindak. Kung ang Panginoon ay magsalita, ang usay napapaanak, ang dahon ng kakahuyay para parang nalalagas. Yaong mga nasa templo'y sumisigaw nagagalak. Ang Panginoon ay papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin na naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang haring walang hanggan. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa mga hirang at siya ring nagpapala upang siya ay matiwasay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi maghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Hindi mahihambing kahit saan ang kanyang mga dakilang gawa. Purihin sa lahat ng panahon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Tayo po ay magsitayo. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan
at ituro ang kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Ipinagkakapuri natin si Kristo sa lahat ng tao, sapagkat tigib siya ng pagpapala at ng Espiritu Santo. Dumulog tayo sa Kanya na may pananalig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Igawad sa amin ang isang mapayapang araw. Sa pagsapit ng gabi, pupurihin ka namin na may tuwa at pusong dalisay. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sumasa amin nawa ngayon ang iyong kadakilaan. Gabayan ang kilos ng aming mga kaaway. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong mukha at panatilihin sa kapayapaan. Ipagsanggalang kami ng bisig mong makapangyarihan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Pagpalain mo ang mga umaasa sa aming panalangin. Gawaran sila ng biyayang espiritual at pangkatawan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at rehilyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, magmula nawa sa iyong paggabay, ang lahat ng aming ginagawa, ay aming maipagpatuloy ito sa tulong ng iyong awa. Tulutan mo sa iyo lamang manggaling ang aming gawain, upang makamit namin ang kaganapan nito sa tulong mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Pinalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na Sa alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat. Nawa tayo patuloy na pagpalain ng ating Panginoon.